Mark chapter 6 verse 45 hanggang 52. Pinasakay agad ni Jesus ang mga disciples sa bangka at pinauna sila sa Bethsaida, na nasa kabilang side ng Lake Galilee. Nagpaiwan si Jesus at pinauwi niya ang mga tao. After niyang magpaalam sa mga tao, umakyat siya sa bundok para mag-pray. Nung gabi na, mag-isa lang si Jesus sa pampang habang nasa gitna na ng lake ang bangkang sinasakyan ng mga disciples. Nakita ni Jesus na sobrang nahihirapang magsagwan ang mga disciples dahil kontra ang hangin sa kanila. Nung madaling araw na, lumapit si Jesus sa kanila. Naglalakad siya sa ibabaw ng tubig at halos nampasan niya ang bangka. Nang makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, nagsigawan sila sa takot. Akala kasi nila multo siya. Takot na takot sila nung makita siya, kaya nagsalita agad si Jesus. "Huwag kayong matakot, ako to. Lakasan niyo ang loob niyo." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang malakas na hangin. Sobra silang namangha sa nangyari. Hindi pa rin nila maintindihan ang ibig sabihin ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Kasi hindi pa ito abot ng isip nila. Another miracle, from miracle to another miracle. It's really amazing, no? So galing po sila sa pagpapakain ng 5,000 kung saan galing yung pagkain sa 2 isda at 5 tinapay. And nung nangyari to, naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Namangha sila. At the same time, hindi pa rin maabot ng kanilang isip yung katatapos lang ng milagro na pagpapakain sa 5,000 galing sa 2 isda at 5 tinapay. Tas may panibago na namang milagro na kung saan nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig. So, himay-himay natin. Pinasakay agad ni Jesus ang mga disciples sa bangka at pinauna sila sa Bethsaida, na nasa kabilang side ng Lake Galilee. Most likely, para hindi na sumunod yung napakadaming tao sa kanila, pinauna niya yung mga disciples. So, probably they know that they're going to Bethsaida. Pero since nakita nila na umalis yung bangka without Jesus, they would not want to follow them na or mauna sa kanila kagaya ng ginawa nila from the previous verses. And another thing, nagpaiwan si Jesus at pinauwi niya ang mga tao kasi gusto niya ng alone time. Solidarity. This is a very important practice. Mapapansin natin sa buhay ni Jesus when he lived on earth, base sa scripture, base sa nasulat sa Bible, Jesus always withdraw himself from the crowd. Lagi niyang inihiwalay yung sarili niya kapag galing siya sa napakaraming tao or malaking ministry. He always find time alone to talk to God, to pray. And diba sabi nga ni Jesus, whenever you pray, shut the door, close your windows, and pray to the Father who sees you in secret. Ganun yung instruction niya to pray. Kaya ako po, I don't pray in public unless may nag-request, unless kailangan, halimbawa church service. Pero kasi when people are hearing what you're saying whenever you pray, napakalaki po ng tendency na mag-isip ka ng tamang salita, mag-isip ka ng tamang prayer, and God is not pleased with that. Gusto ng Diyos na prayer is yung honest and direct to the point, hindi maraming salita, and yung may faith, naniniwala ka na kaya niyang gawin yun. Pero hindi naman entitled na parang required siyang gawin yung prayer mo. May mga kilala akong ganun eh. Tawag nila doon faith, pero feeling ko entitlement yun eh. Yung pag nag-pray ka, dapat gawin na ng Diyos. Hindi eh. Kaya nga, di ba may mga nagsabi dito na pag nagpe-pray daw, wag daw gumamit ng sana. Para sa akin, hindi problema yun. Kasi nangyayari. People are always, like a lot of people I know, they always say or use the word sana whenever they pray. Kasi they are not sure if God would answer it or not. Kasi nga, para sa kanila, hindi nila deserving na pakinggan ng Diyos yung request nila kasi makasalanan sila. And I think that kind of prayer is more pleasing to God than those who pray like with entitlement na parang required yung Diyos sagutin yung mga prayer nila. Sa ganang sarili ko lang naman.
Tuloy natin. After niyang magpaalam sa mga tao, umakyat siya sa bundok para mag-pray. Nung gabi na, mag-isa lang si Jesus sa pangpang habang nasa gitna na ng lake, ang bangkang sinasakyan ng mga disciples. Nakita ni Jesus na sobrang nahihirapang magsagwa ng mga disciples dahil kontra ang hangin sa kanila. Nung madaling araw na lumapit si Jesus sa kanila, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig at halos lampasan niya ang bangka. Nang makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, nagsigawan sila sa takot at kalala kasi nila multo siya. Ang ganda lang how honest the Bible is with regards to this vulnerability to ng mga disciples no? Yung takot. No, natatakot sila kasi akala nila multo. Because in their time, they believe there are ghosts, there are spirits, and they are like corrupted with the mythology or para sa kanila Greek gods 2,000 years ago. Hindi mythology ang tawag doon sa mga Greek gods. They are treated as real gods na makapangyarihan. And kung babalikan din naman natin yung history, yung mythology, the heroes of the past or of the ancient time, nasa Genesis 6 naman talaga yan sa panahon ni Noah. So, pero not to go further over that subject, ituloy natin. The Bible is honest. The Bible, kung yung Bible po nilikha lang ng tao, most likely pwede siyang maging bias Pero kung babasahin mo, sobrang honest niya. Nung nag-doubt si Peter, nag-doubt si Thomas, nakalagay sa Bible. Nung si Saul, pumapatay pa ng mga tao, mga Kristiyano, mga naniniwala at tagasunod ni Jesus, nakalagay sa Bible. Nalagay din yung na-convert na siya at naging apostol ng pangmalakasan for the Gentiles. So, the Bible is honest. It stated na natakot yung mga disciples ni Jesus. They've been with Jesus for quite some time. Pero they still have fears. Like us. Natatakot pa rin tayo sa mga fears natin. For me, example, I'm still afraid for the next episode of like my mental issue. So, pag nangyari yun, baka maging antisocial ako ulit. Tapos, mawalan ulit ako ng gana sa lahat. And dami ko ng mga commitments for the future schedules. So, but God is good, no? And hindi dahil mabuti ang Diyos, hindi na tayo dadaan sa mga ganitong struggles in life, challenges in life. Takot na takot sila nung makita siya, kaya nagsalita agad si Jesus. Huwag kayong matakot, ako to, lakasan yung loob nyo. How many times na nagkakaroon tayo ng mga ganong encounters in life that, Lord, paano na ako? Nawalan ako ng work. Or, Lord, nag-resign ako. Paano na yung next month? Paano na yung mga bills ko for the following months? Makakakuha ba ako ng bagong work? Magkaka-work ba ako ng bago or source of income? Makakaya ko bang mag-business? Like anxieties like that. And then, what else? Lord, hanggang kailan yung savings ko? Magiging savings pa rin ba siya? Like next month, wala ba magkakasakit? Mga ganong isipin. People could have said, or people could say na, don't think about that, don't be anxious about that. Even the Bible says that you should not worry about tomorrow because every day is enough to worry itself. But that's the ideal side of the story. The reality is we still get worried, afraid, anxious about things. And Jesus is always saying this phrase, huwag kang matakot, ako to. Minsan mahirap makomprehend yung mga nakakatakot na bagay sa buhay natin na gagaling pa ba Lord yung sakit ko? O okay pa ba ako? Magkakaayos pa ba kami ni ganito? Lord, mapoprovide mo ba yung ganitong bayarin? We have all those fears and anxieties. And it's really hard to believe na si Jesus lahat ng yun. Ano kuya yung mga anxiety natin, si Jesus yun. What if I tell you na it could be Him leading you to a deeper level of relationship with Him? What if it's Him who is leading you to another level
of growth. One thing for sure is Jesus is telling us, do not be afraid. Huwag kang matakot. God bless everyone.